So hindi natuloy yung aming papuntang south today. Tsaka wala din kaming permit kaya hindi natuloy. So ngayon, yung aming destination ay gagawin natin itong trailer, ibababa natin sa kabila. Makikipagkita sa atin dun si John. Kumuha tayo ng mga trailer, sabi ko ano trailer number natin. Lalagay natin yung mga kakarga natin sa lupin. Secure, balik tayo dito. Parada, ligo lang ako. Gusto mong umalis kahit sa lakad na tayo matulog. yo, alis tayo mamaya. Ano tayong lupin? So hindi na, iiwanan natin to? Doon sa kabila, hindi tayo mababa. Sige, sige. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano yung kakarga natin? Ano yung kakarga? Ha? Ano yung kakarga? Ano? Ano yung kakarga? Yung dump trailer, tsaka yung sayo, sikan, dalawa. Nahihirapan kapag yung flat na isa kasi packets, akin, isang dump truck, isang packet. Anong packet? Alam mo nga, bumitaw ba? Ano yan? Ha? Huwag na. It's okay. Kukunin ko yung isa? Kukunin ko yung isa? Atrasan mo na yon. Kasi ang alam ko kukuha tayo flat deck wala na namang iba Aling dump truck na dalhin? yung isa. Yan? Bakit ayaw na lang i-hook up na lang? Kasi may kailangan pa ng isang Ha? may lalagay pa ng bago. Yung dump truck na yan? Kaya huwag mo na ibang tapos kasi hindi ko sigurado Ano sabi? Sino ang kausap mo? Maliligo sana ako. Dumating si Jan. Nakita ko nandun si Jay. Kasi sinabi ko nga wala tayong permit. Mamaya dumating si Jay. Sabi lang sa akin, kamusta? Sabi ko, kami makaalis Di bakit? Wala ng permit. Ganyan. Pati kay Nathan, humingi na ako ng permit ngayong umaga. Sabi niya, wait, I'll talk to Nathan. Agad siya. So, hintay ko na. Ito ako naliligo. Oh. Mamaya po lumabas ulit. Sabi, halika. Sabi niya, I'll do you guys a solid. Si
meron kasing isa na gustong driver, si Jaco kasi, seniority. Si Jack. Si Jaco. Okay lang ba yun? Yeah, yung katabi ko. Kilala mo yun? Gusto rin daw umakit ng lupin, kaya lang gusto rin daw niya maging fair. Ang tagal na natin nag-aantay. Yeah. Wala pa rin naman daw permit, hindi din daw niya sigurado kailan lalabas. Sabi niya, ibaba niyo yung mga load niyo, aakit kayo ng lupin. So, really? Kaya, sabi niya, basta wag lang yung makwento, wag yung sabihin sa kanila kung saan kayo pupunta. Kung halimbawa na tanungin kayo kung saan kayo pupunta, sabihin mo, I don't know, o kaya sabihin mo, pupunta ng Taibek. Kasi gusto daw pumunta ng lupin. Kaya tayo pupunta ng lupin ngayon. So, sabi niya, basta huwag kayong maingay. Nakalagay nga sa papel, stealth mode. Si Jan lang ang sinabihan. Sabi, sige, punta kayo sa kabila, load kayo. Ano kayo? Tapos nag-uusap sila kung anong trailer ang pwedeng kunin. Kung may step deck, sabi niya, wala. So isip ko, ito kukunin natin. 2 sikan yung sayo. Katabing ganon. So, hindi mo malalagyan ng stop yung nang-chain yung ulo, kaya dun sa 2 gilid na lang sa ilalim. 2 sikan daw sa akin? 2 sikan, lang yun ang alam ko. Anong yun ang sinabi ni Nathan. Tapos ako, sabi ko, anong load ko? Sabi mo, yung sayo, i-load mo yung isang dump trailer, which is yun, alam ko. Tapos naglalagay ako ng isa pang bucket, yung bucket ng ganyan, no? Bako. Yeah. Kaya atrasan na natin to para baka mamaya makadating. Basta huwag lang daw, kunyari nagpunta tayo doon, huwag na lang daw pag-uusapan, tanong tayo ni Jaco, huwag na lang daw sasabihin punta ng lupin. Oh, hindi maandar. Yeah. I mean, dumandar, hindi umiikot. Why? Ibababa. Bakit? Papagawa ko muna yung gulong. Ay. Saan? Late lang pala yun, dapat pala inabanti dito, wala akong weight eh. Kaya nga dapat dito. Okay na. Kala ko hindi na ikot. That's still right. Yeah. No, the one. This one is good. Like that? Yeah, this one is good. Yeah. Okay. Yeah. Okay.
Okay. Okay. Tayo dyan. Instead na pabalik kami ng south, papunta kami ng Lupin. This is it. Ito yung hinihintay namin makarating ng Nunavut. Pops! Pahingi ako ng 16, Pops. Pahingi ako 16. Nahihirapan tayo dyan kasi wala ako sa ramp rail. Ay siyan, walang ramp rail. Doon na lang muna. Kasi ito lang packet sa pwede mo natin. Meron ba akong ano nito? Nakakita na muna ako ng packet. Pahingi ako ng 16. Dalawa. Guys, Oo. saan? Sa likod. Alin? Sa likod ng aking ano. Ah, di sa is, dalawa. Oo. Anong kailangan mo? Yun lang, yun lang. May grab mo o wala? Yung maliit lang. Oo. Ilaglag sa kabila. Yeah.
Thanks, John. Oh, fuck. Thank you. Kumuha ka na ng tita, pa? Wala pa. Kasi hinihintay pa kita eh. Ano oras Okay ka na? Okay na yan. Ano yan nilagay ko dyan? Hap-hap? Inch yan. Bigat. Maganda yan eh, maraming pockets. Buti meron silang size ano. Buti meron silang size. Size ng gulong. Ilang ka din nalagay mo dyan? 4 lang. 4 lang? Oo. Magaan lang po, 16,000 pounds lang po. Ayaw mo dagdagan dito? Paabante? Pag ginagin ako kadena, nag-aalangan ako sa kadena, wala na kadena eh. 16 na yung natitira dyan eh. Para at least ba may ano, hatak pa dito. May kadena na ba yung unahan? Ha? Meron na. Meron. Yan, ilagay ko na. Pigpita ko na. Yeah. Hindi ko pa hinigpitan yan dahil baka hatakin ko eh. Yeah. Okay. Naayos na namin yung load ni JB. Dito kami nagtagal sa bucket. So that's good enough. So yung load na yan papuntang Lupin. So lipat kami sa kabilang parking para kumuha ng titay. Taas na load niya. So guys, we're happy. Instead na pabalik kami ng south yung aming load, no? So hindi natuloy. Hindi natuloy yung aming papuntang south. Yeah, sensya na. Pagod. So hindi natuloy yung aming papuntang south today. Tsaka wala din kaming permit kaya hindi natuloy. So ngayon, yung aming destination ay Lupin. Yan, nakuha namin ang Lupin. Ito yung inaasam-asam namin na biyahe, na makakuha kami ng Lupin para, you know, ma-experience yung ice road sa
Nunabot. Okay, nabigyan kami. So yung naibigay sa aking load ay 2 container, kita nyo. Then nagtulungan kami ni GP para ma-secure yung kanyang load na papunta din Lupin. So kagandahan, nakuha namin siya. Which is good. Tapos na kami mag-secure, and then meron na kaming daytime. 6:30 ng umaga. 6:30 ng umaga, 6:30 ng hapon, ngayong hapon. Alis namin. So pipilitin namin makalapit sa Lockhart kasi malayo pa yung Nunabot. I don't know, ilang kilometers pa yun from Ikati. Pusa sa GP. So yun nga sinasabi ko, bawat minuto nagbabago yung isip ng tao. Instead na pauwi kami, binigyan kami ng Lupin. Meron ng Lupin dahil sabi nga nila noon before, bukas ng Lupin. Dapat nung Friday pa nang bukas ang Lupin. Kapagod. Sobrang labig sa labas. Tawagan ko lang yung aking family. Guys, this is a very boring crossing ng lake during at night. So nandito na kami ngayon sa Gordon's Lake, and we still have another 114 kilometers hanggang Lockhart tonight.
Okay, nagtatanong kayo paano kami umiihi. Like, pag nasa ice road, pag ganitong galing sa portage, then papasok ulit sa tawag dito, sa lake. Merong mga lake na 10 km an hour. So kagaya nito, si GP ay nasa aking unahan. So maghihintay ako na magkaroon siya ng 300 meters from me. So ito yung time na iihi ka. Ito yung time na iihi ka sa ano. Yeah, ito yung time. Kumawala ako ng kilid. Yeah, makakaihi ka dito. Basta pag nasa portage na 10 km an hour, so maghihintay ka kung kailan yung gap ninyong dalawa ay 300 meters. Iga, gawin mo yung gusto mong gawin. So meron pa kaming 64 kilometers sa tawag dito Lockhart, but ito matagal pa to. 64, that's 2 hours more. Mag alas 12 na. Kami na lang dalawa ni GP sa ice road ngayon. Matirang matibay. Kami na lang dalawa ni GP ngayon sa ice road. Tulog na yung mga as usual. Kami na lang dalawa ni GP ngayon sa ice road. As usual, tulog na yung mga ibang truckers. But we are still alive, man. Alive and kicking. Ingatan mo lang dito yung ma-overshoot ka sa curve kasi madulas. May isang truck doon, no? So nakan, I don't know, is that a truck or cell site? So pag nagdadrive ako sa gabi, pag gabi yung banat namin, laging bukas yung aking ilaw sa likod para maliwanag yung aking back, no? And the good thing is, kahit umaandar yung truck, yung work lamps ko sa likod gumagana. Sa ibang truck hindi, gumagana lang siya pag naka-stagnant, I mean nakatigil. Cell site niya yung nasa taas doon. Then meron kami isang I don't know what is this, security. Kaya may nagbi-blink dun sa unahan. Merong cell site dito. Got 10 zone ahead. Copy. That's security or oh yeah, security I think.
nice. Kita nyo? Nasa labas. Sa Aurora. Oh, that's security. Taas ng kanyang ilaw. Ganda ng Aurora, oh. Ah, no. Loaded truck. Yeah, it's a loaded truck. Due north on 32. It's a loaded truck. Ingatan mo lang dito, hindi ka ma-overshoot sa torn compact ice. Malapit na kami, 36 kilometers. Isang oras pa. That's GPS ng Arctic West, nag-update ng aming location. Mga curve delikado sa overshoot.
kakanan. So dito pwede akong tumigil muna to make wiwi. Try ko muna siyang malayo. Malapit na siya sa 300. Then here we go. Neutral. Hayaan ko lang siya kasi delikado dito masira yung makina eh. Bubulusok yung RPM. Safe yung aking engine sa Revolution pagpalo niya ng 20. Security. Yeah, yun mga nagbabantay dito sa speeding or kung meron kang problema tatawagan mo sila, security, may problema yung truck ko. So buhat kanina pagpasok namin sa ice road, dito pa lang sa 36, Portage 36, may security, nasa gitna na siya. But we're almost there, 27 kilometers sa camp ng Lockhart. So that's around 45 minutes. Northbound 255, 253 coming into your yard and taking a break. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Dami yung pa southbound. Maraming pa southbound mga trucks. Lahat nakaandar ang makina. Wow, ang ganda ng ilaw niya. So, ilan yung mga south, northbound. Oh, ang daming pa northbound. Holy. Kita mo yan? What's channel? Yeah, Paps. Ano, kain tayo? Bukas na ng umaga. Hindi na, matutulog na ako. Sige, ano oras tayo? Ano sa chop? Gising tayo alas 7. 3:30. Para isang mabilis na kain lang, tapos fuel up tayo bago umalis. Yeah, copy. Sige, Pops, good night. See you tomorrow. Mamaya. Right on. Nalagay ka ng space kasi abanti ka pa mamaya.
daming truck ano. Hey guys, ang oras na ngayon ay mag-alas 3 na ng umaga. Ito yung temperature, negative 36 plus wind chill around negative 46. Gusto ko sana magpalipad ng drone, but ayaw kong i-gamble yung drone na baka mag-frozen sa taas. Maybe next time. Time to take a rest na dahil there's another day tomorrow. So anyway, ang aming destination ay Lupin. So yung aming destination ay sa Lupin. Yeah, you heard it right. So masaya kami dahil yung pinangarap namin na dito masyado para yung pinangarap namin na pupuntahan, which is yung Lupin, ay naibigay sa amin. Yeah. So kahit ang plan is babalik ng south, pero wala kaming permit. Kahapon is Sunday and today is Monday, alas 2 na ng Monday. So wala kaming permit, hindi kami maka-drive. Meron na kaming oras, nakapag-reset na kami, pero wala kaming permit. So kaya ng umaga, kinausap ako ng yung taga Q-Line na naglo-load sa amin sa Arctic West, si John. Kasi nga overweight ako ng 1,000 kilograms, 1,000 plus kilograms sa aking drive. So sabi niya, i-flip namin yung nasa likod ng RGN para makuha namin yung legal na weight ng Northwest Territory at Alberta, hindi ako overdrive. So sabi ko, habang nanonood ako ng TV, sabi ko, okay. And then nung tinanggal ko na yung mga cover sa front, and then ready na ako para i-flip namin, lumapit si JP. Yun yung kanina na sabi niya, palupin tayo. So yun ang naging plan. Ito yung kagandahan kay JP, kasi madiskarte siya. Talagang bukal siya na makipag-usap sa opisina. Ako kasi parang okay, kung ano yung mga desisyon ninyo, ano yung mga gusto ninyo, hindi ko kinokontra. Si JP, iba yung style ni JP. Nakikipag-usap talaga siya. Hindi siya aloof na makipag-usap sa mga big boss. And yeah, yun ang isa sa maganda kay JP. Talagang maasahan mo talaga. So kinausap niya, and then naibigay sa amin yung Lupin. Yeah, naibigay sa amin yung Lupin. So may load sa Lupin, merong load ang Lupin. Yun nga lang, kasi I know na bukas na nung Friday pa lang bukas na yung Lupin. So ito, naibigay sa amin ang Lupin, which is ito yung pangarap talaga. Ito yung goal namin ni GP na puntahan. Divik 2024, marami kaming ginawang biyahe sa Divik. Gaucho, I think one time lang ako nakapunta ng Gaucho. Sa Gaucho hindi pa nakapunta si GP. Pati sa, I think sa Ekati hindi pa rin siya nakapunta. But this time, Northwest Territory and then Nunavut Territory, yun ang pupuntahan namin bukas. Kaya tinira namin ngayon, pinilit namin makarating ngayon sa Lockhart para tomorrow start kaming maaga, makakapasok kami sa highway ng Lupin, or I mean yung ice road ng Lupin, kasi ako wala pa rin akong experience sa Lupin. Si Ken, si Manny Carts, meron siyang experience sa Lupin one time. Ako wala pa akong experience, pero yung way papuntang Lupin is lagpas lang ng Divik. So pareho kami ni GP, wala pa kaming experience. Hindi namin alam kung anong meron doon sa Lupin.
may narinig lang kami na walang security. Ice road by your own, bahala kayo dyan hanggang makarating ng Lupin. Exciting, delikado. What if masiraan kami, walang security? That's 150 kilometers from Divik. What if masiraan kami? But sabi ng boss kanina ng Arctic West, meron kayong Starlink, which is good kasi wala ngang signal, right? So nagbaon na rin kami ng DEF, dalawang box, just in case na maubusan kami or anong mangyari doon, wag naman sana. And then bukas mag-refuel kami, mag-full tank ulit kami. Hindi naman masyadong mabigat yung aming load, which is kayang-kaya, baka kalahati, makarating kami ng kalahati. Kasi from here up to Divik, it's 7 hours plus another 5 hours. So kailangan namin mag-refuel sa Lac de Gras, yung sa taas, sa left side, bago darating ng Divik. Kailangan namin mag-refuel ng another full tank just to make it sure, dahil hindi namin alam yung konsumo ng fuel papunta doon. So exciting, di ba? Ito yung pangarap namin. Nakuha namin yung pangarap namin, makarating ng Nunavut through ice road. Kasi walang kalsada from makarating ng Lupin, wala, kundi ice road lang. But matagal na yung Lupin na yan na nag-open, kinamanoy carts pa. Nag-deliver sila ng dump truck, kagaya nung load ni GP. Nag-deliver sila ng dump truck din, nag-bobtail pabalik. So ngayon pa lang ulit, after 6 years, nagbukas ulit itong ice road ng Lupin. So exciting, nakakaba, mixed emotion, nandun na lahat. So makikita ninyo in the next vlog itong Nunavut, dahil wala na security, kami na lang, wala mga fuel tanker na pumupunta doon, kundi kami lang. So amin yung ice road na yan. So I'll see you guys on my next vlog. Abangan ninyo ang pagpasok namin sa Nunavut kasama si GP. Have a good night.